Magandang araw mga kaibigan. Good news po ang pag-usapan natin tungkol naman sa Cebu. Si Governor-elect Pam Baricuatro. Ito sa post ng Sunstar Cebu, 46 minutes ago. Ganito. There will be no more pasigarbo sa Sugbo and suri-suri Sugbo. Cebu Governor-elect Pamela Baricuatro announced in a news forum on Tuesday, May 20, 2025. Baricuatro said that instead of suri-suroy, mobile clinics and a mobile kitchen will be deployed to remote areas of the province to provide free healthcare services and meals to Cebuanos. She said the provincial government spent at least 250 million in recent pasigarbo. She added that Cebu should shift its focus to the Sinulog Festival as the province's major celebration, while she looks for alternative ways to promote local talents. Both Pasigarbo and Suri-Suri Sugbo are flagship programs of outgoing Governor Gwendolyn Garcia, originally introduced during her first 3 terms. Ayan. So, nalaman ko itong Pasigarbo sa Sugbo think last week dahil may post na bumabatikos dito sa one-day event. Bakit mo sayangin ang taxpayers money? Parang Monteclar, Jarius Monteclar, something like that. Yung nag-post na, bakit mo sayangin ang 200 million ang nabanggit niya. Ito, 250 million. Isang araw lang, halos walang medisina sa ospital, sira-sira ang kalsada. Kaya nanawagan yung nag-post na sana pag-upo ni Governor Baricuatro, itigil niya ito dahil sayang-sayang lang ito. It's a waste of taxpayers' money. Kaya nalaman ko itong pasigarbo sa Cebu. Ang alam ko lang yung Sinulog Festival. Talagang matagal na yan. At maraming dumadayo. Ako nga gusto kong ma-experience ang Sinulog Festival. Hindi ko pa nakita. Kaya ano pang buwan ang Sinulog para makapunta naman, makapamasyal sa Cebu. So ito, magandang simula. Sana ganito palagi. Hindi pa siya nakaupo, meron na siyang programa. So maraming matutuwang Cebuano nito na hindi masasayang yung pera nila. Biruin mo yan, isang araw na activity, 250 million. Maalala ko tuloy yung SONA last year. Magkano isang araw lang nakainan? 20 million ba yun? Grabe. Ang daming naghihirap na Pilipino. Hindi sila makarelate sa hirap. Kaya napakaganda itong pronouncement ni Gov-elect Baricuatro na instead of ganito, suri-suroy, pasigarbo, mobile clinics, mobile kitchen. Nako, mapapamahal siya ng todo pag masustain ito kasi alam ko sa mga liblib na lugar kailangan ng gamot. Maalala ko nung tinyente pa ako 1988 na-assign ako sa napakaliblib na lugar sa Davao del Norte, Laak, San Vicente, Davao del Norte. Laak ang old name, ngayon San Vicente. Walang gamot ang mga tao. Sumasakit ang ngipin, sumasakit ang ulo, kung ano-anong sakit. As in, walang gamot.
Nagkataon noon, mayroong pastor na nakaibigan ko, tinuruan niya ako ng yung acupressure, hilot-hilot lang ba? Binigyan niya ako ng libro, may drawing yun ta, i-press mo lang, depende kung anong klaseng sakit, i-press mo lang, kaya nga acupressure. Yeah, may mga pressure points. Pre-practice ko. Nung mga tao pumunta sa aming detachment, humihingi ng gamot o nagpapatulong, wala akong may bigay na gamot. Sabi ko, gusto mo bang hilutin kita? Mayroon akong libro tungkol ganito, sakit sa ulo, pislitin ko lang. Sige sir, higa sila. Hilutin ko, sundin ko lang yung libro, may mga pressure points. Pagkatapos nun, sabi nila, sir, salamat, nawala na yung sakit ng ulo ko o kung ano yung sakit nila. Nawala. Ganun ba? Nako, naging hilot doktor ako. First lieutenant pa ako noon. hilot lang. And I tell you, effective yung acupressure. Kasi alternative, walang medisina eh. Kaya alam ko kung gaano kahirap yung mga liblib na lugar na walang may health center nga, wala namang gamot. Kailangan mo ng gamot. Kaya, mobile clinic, wow. Next, mobile kitchen, yes. Yung mga tinutulungan natin ngayon na Talandig Tribe. Pagsimulan natin yan, halos walang makain ng mga bata. Kaya, may every weekend tayo noon na feeding program. Kasi walang makain. Ngayon, maganda na dahil may tanim ng sayote, may tanim ng mga gulay, root crops, hindi na sila masyadong magugutom. Kaya, kung magpatuloy itong mobile clinic na ito, mobile kitchen, wow, talagang hindi magsisi ang mga Cebuano sa pag-elect kay Governor Barry Cuatro. Okay, basa tayo ng mga comments. Dante Mario Fernandez, ibutang sa healthcare can be used the 250 million plus nag-usik-usikan. I-waste, isayang-sayang lang. Improve district hospitals, additional hospitals, this generate more jobs. Go, go, go. Len Maniego, spending 250 million sa Pasigarbo while atong mga healthcare facility pobre kayo. Sinulog noon angay pangandaman kay noon nana siya natong mga Cebu. Best of luck, Governor Pam. Judith, sakto priority ang healthcare sa province din, pwede na kayo among local talents. Beep Serna, sabi niya, nice go, not just the province wasting money for those two useless events. Useless, sorry, Sugbo at saka Pasigarbo. Useless. The LGUs can now save their expenses for a better purpose. Tourism in Cebu need not to spend millions to market. Cebu is already a destination. Not just local but foreign. Yung apo ko nga, gusto niyang bumalik sa Cebu eh. Kaya anytime this year, makasuri good me sa Cebu. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon. Ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng libreng yero at pako para ma-repair ang sira-sirang bahay ng tribong Talandig. Panoorin nyo ang video nito. Mo na pod ni ang balay nga among nakita nga nagkinahanglan og tabang. Ayo. Maayong buntag. Oh, mayo. Dahil mo sa akong balay nga, bala boslot na. og karon niya manguha na ka og kahoy kay matagaan na ka namo og lansang pako plinsin kay pila naman ka tuig imong balaya? Kuan ni, sobrang ni dua. Na nani ko karon.
Pero manguha na ko og kahoy karon kay salamat ko kay naamo ni napulo katuig nana. Sobrado napulo ka tuig na nimong balay. Oh, nani gid siya pero at least nga salamat ko sa Ginoo nga naamo nana nga nag-alay og mga problema. Bisag inani karon, pasalamat ko kay namo. Mm. Nana. Pasalamat ko kay namo. Nga pasalamat sa mga nagtanaw sa video nga inana. Nana. Wala na guys. Salamat.